sinabi mo kanina. Ito po yung mga memories na pwede mong balikan. Layunin ng balangkas ng Comprehensive School Safety ang maprotektahan ang karapatan ng bawat bata sa kaligtasan at pagpapatuloy ng kanilang edukasyon. Meron itong 3 haligi. Una, safe learning facilities. Mahalagang matiyak na ligtas at matibay ang mga paaralan. Nakatayo ito sa ligtas na lugar, naaayon sa pamantayan ng batas at may kaukulang istruktura para sa mga di inaasahang peligro, katulad ng sunog. Pangalawa, school disaster management. Ang paaralan ay kailangan magsagawa ng hazard at risk assessment upang matukoy ang mga panganib at banta. Para mapanatili ang kaligtasan at pagpapatuloy ng pag-aaral, kinakailangan na ang buong paaralan ay nakikilahok sa pagbabawas ng peligro at pagpapataas ng kapasidad. Ang bawat paaralan ay dapat sundin ang Standard Operating Procedures at ang paggamit ng Emergency Decision Tree para matukoy ang pinakaligtas na aksyon sa panahon ng panganib o kalamidad. Nagsasagawa ng mga pagsasanay o drills. At may mga plano sa ligtas na pagbalik ng mga bata sa kanilang pamilya at pagpapatuloy ng kanilang pag-aaral paglipas ng sakuna. Pangatlo, risk reduction and resilience education. Ang mga bata at ang komunidad ay may kaalaman sa pagsasagawa ng hazard at risk assessment upang mabawasan ang panganib at malaman ang tamang pagresponde sa early warnings. May 6 na hakbang sa pagsasagawa ng school disaster management. Una, alamin kung ano ang panganib. Pangalawa, limitahan ang panganib. Pangatlo, sundin ang mga alituntunin sa pagtugon sa sakuna, kung saan papasok ang Standard Operating Procedures at Emergency Decision Tree. Alalahanin ang mga mas nangangailangan ng tulong, kagaya ng mga bata, mga may kapansanan, mga hindi marunong bumasa, at iba pa. Para masuri ang tamang pagtugon sa bawat sakuna, sundin ang Emergency Procedures Decision Tree na ito. Unang tanong, may sapat bang babala bago dumating ang peligro, katulad ng pabaha at pagbagyo? O biglaan ito at hindi inaasahan, katulad ng lindol, sunog at karahasan? Kung ito ay walang agarang babala, kinakailangan na isigawa ang drop, cover, and hold on para sa lindol, pagpunta sa ligtas na lugar para sa sunog, at lockdown para sa nakaambang karahasan. Kung ito ay may paunang babala, ang paaralan ay maaari nang ipagpaliban ang klase o pumunta sa mas ligtas na lugar. Pangalawang tanong, ligtas ba ang gusaling kinaroroonan? Kung hindi, magsagawa agad ng evacuation o paglikas. Kung ligtas naman ito, manatili sa loob ng gusali. Pangatlong tanong, ligtas ba ang paligid ng paaralan? Kung oo, dito magtipon at maghintay ng paglipas ng peligro. Kung hindi naman, lumikas agad sa mas ligtas na lugar. Panghuli, suriin muli kung ligtas na ba ang paligid. Kung oo, maaari nang ipagpatuloy ang mga klase o di kaya'y pauwiin ang mga mag-aaral. Kung hindi pa, sundin ang mga alituntunin sa ligtas na pagbalik ng mga bata sa kanilang magulang o tagapag-alaga. Pang-4, maghanda sa pagpapatuloy ng pag-aaral ng mga bata. Panlima, magbantay, magturo, at ipalaganap ang tamang kahandaan sa sakuna. Pang-6, isagawa ang mga plano at maging handa sa mga di inaasahang pagbabago. Sa pagsasagawa ng school disaster management at pagsunod sa mga alituntunin ng Standard Operating Procedures at Emergency Decision Tree, mapapanatili ang kaligtasan ng mga bata